Meron pong balita dito yung PGMN. Sumisikat na rin 'to, ano lang 'to, eh, parang, hindi po talaga siya yung mainstream media. Okay, sabi ni BBM, Marcos summons French Czech envoys as disappointment grows over Saldico evasion. Pinatawag niya yung Czech envoy, yung mga ano po, yung mga ambassador po ng Czech Republic tsaka ng French kasi napabalita po na si Saldico ay nag-a-apply ngayon ng asylum sa France dahil po sa hindi po nahuli si Saldico ng Pilipinas. Pinatawag niya yung mga ambassador 'no, para sitahin kung bakit, hindi nakikipagtulungan yung French authority, yung, pamahalaan ng France at saka nitong, Czech Republic sa Pilipinas para maibalik itong si Saldico. Alam niyo maganda yung paliwanag ni Lito Banayo. Sabi ni Lito Banayo, kasalanan din ng Pilipinas 'yan, eh, 'no? Kasi wala naman po talagang, international, warrant of arrest kay Saldico. Papaano mo maaresto yung tao wala namang warrant of arrest, 'di po ba? Ang kasalanan lang po ni Saldico, kakulangan sa papeles. So kung mapapatunayan niya po na siya po ay, hindi ko alam kung ano yung kakulangan sa papeles na yun, hindi naman po nila dini-discuss. So, ang tingin ko po, hindi mo puwedeng i-hold, hindi mo puwedeng i-detain yung isang tao na wala naman pong warrant of arrest, international warrant of arrest, yung meron pong Interpol, red notice. Hindi mo puwedeng i-detain yan sa bansa mo kung wala ka namang panghawakan. Kasi po sa ibang bansa, mahalaga po yung human rights, eh, 'di ba? Kaya nga po si Tatay Digong nakakulong dahil sinasabi may mga human rights yung mga addict, may mga human rights yung mga drug pusher, yung mga drug lord. O meron po silang human rights kaya po sila napakulong si Tatay Digong dahil lumabag sa human rights ng mga drug lords, lumabag sa human rights ng mga drug pusher. O tapos i-hold mo si Saldico wala naman nakarating na Interpol notice sa kanila. Hindi po sila pinipigilan ng Interpol para po, ah, para po wala pong abiso ang Interpol na meron pong dapat pong hulihin 'no, si Saldico sa kung saan mang bansa siya makikita. O ano po ang sabi ni Lito Banayo, i-ano lang po natin, ire-refresh lang po natin ng konti yung ating mga utak. Sabi po ni Lito Banayo, kasalanan din ng Pilipinas 'yan kasi ginamit niya yung Interpol, ah, dito sa pagpapadakip kay Tatay Digong. Na alam naman po ng buong mundo ang nagpapadakip po kay Tatay Digong ICC. Ngayon ang sinabi po kinasangkapan po sa katwiran po ng Pilipinas kaya po nila sinuko sa ICC si Tatay Digong dahil daw sa pakikipagtulungan sa Interpol. Kaya po yung Interpol medyo nag-alanganin ayon 'to kay Lito Banayo hindi po akin 'to, Ayon kay Lito Banayo ang pagsusuri niya nag-aalanganin 'tong Interpol na mag-issue na naman ng panibagong red notice sa isang Pilipino kasi 'di ba nadala na nga sila kay Tatay Digong, eh. Oh, yung pala ginamit yung Interpol, red notice para sa termino po ng mga nagdemanda, sa termino po ng pamilya Duterte para kidnapin si Tatay Digong. Hmm. Kaya ngayon, hindi po basta-basta tumatalima kasi November pa, eh. Sabi ni Banayo 'pag mga ang kaso mo graft and corruption at plunder mabilis lang daw 'yan. Pero sa kaso po ni Saldico putya ang tagal po bago bago i-grant yung, red notice ng, ah
red notice po ng ano, ng, Interpol kung bakit po ayun na nga ang dahilan. Parang nakakadala na pagbigyan 'tong Pilipinas kasi inabuso, 'di ba? Imbes na idaan sa korte natin, local court, si Tatay Digong dineretso kaagad. Ang gamit-gamit yung Interpol, ga hindi po pala gamit, ang ibig sabihin kinakatwiran sa mga Pilipino, mga Pinoy na hindi sila nakikipagtulungan sa ICC pero sa Interpol nakikipagtulungan. Okey. So, Mr. President, hindi po 'yan kasalanan ng Czech Republic. Bakit mo naman iho-hold nga naman si Saldico kung totoong nahuli, kasi duda na rin tayo kung nahuli ba talaga o hindi. Bakit mo naman siya i-hold kung wala namang, warrant of arrest, 'di ba?